8 taon kaming kasal. Pero sa loob lang ng 1 oras na huling hapunan, napatunayan kong mas mahal pa ni Leandro ang kanyang cellphone kaysa sa mga luhang pumapatak sa stick na nasa harap ko. Habang ninanamnam niya ang tamis ng pakikipag-chat sa sekretarya niyang nagnakaw ng posisyon ko, hindi niya alam na ang huling pirma ko sa papeles ng diborsyo ang siyang magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Akala niya ay iiwanan niya akong sawi at duguan ng puso. Pero sa pagtalikod ko sa restaurant na ito, baon ko ang isang bilyonaryang sikreto na magpapaluhod sa kanya sa kahihiyan sa mismong araw ng kanyang bagong kasal. Ang akala niyang katapusan ko ay simula lang pala ng isang madugong paghihiganti na hindi niya malilimutan habang buhay. Naramdaman ni Ariadna ang lamig ng hangin sa gabi habang naglalakad palabas ng restaurant sa bawat yapak. Para itong nagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya inasahan na ang gabing iyon, na dapat sana'y huling paalam sa nakaraan, ay magiging simula ng isang bagong kabanata na puno ng pagbabago, paghihiganti at pagtuklas sa sarili. Sa loob ng 8 taon, ang restaurant na iyon sa puso ng Maynila ang saksi sa kanilang pag-iibigan ni Leandro. Dito siya niyaya ng kasal, dito sila nagdiwang ng kanilang mga anibersaryo, at dito rin nagtapos ang lahat. Ngayong gabi, ang pamilyar na amoy ng peppered steak, ang amoy na minsan ay itinuring niyang simbolo ng kanilang kaligayahan, ay naging sima ng pait. Tinangka niyang pigilan ang pagluha, ngunit ang mga alaala ay parang isang pelikula na paulit-ulit na pinipilipit ang kanyang puso. Ariadna, mag-usap tayo. Boses ni Leandro mula sa likuran. Huminto siya. Ang boses na iyon, na minsan ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pangamba. Lumingon siya, nakatayo si Leandro, may dalang isang bouquet ng puting rosas. Ang mga rosas na iyon, na minsan ay nagpapahiwatig ng kanilang pagmamahalan, ngayon ay parang isang simbolo ng kanilang pagkawasak. Ano pa ang pag-uusapan natin, Leandro? Malamig na sagot ni Ariadna. Hindi ba't tapos na tayo? Alam kong nagkamali ako, Ariadna, sabi ni Leandro. Lumapit sa kanya. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Iiwanan ko si Noelia. Natawa si Ariadna, isang mapait na tawa. Iiwanan mo si Noelia? Ngayon? Matapos ang lahat? Matapos mo akong ipagpalit sa kanya, Leandro? Matapos mong sirain ang ating pamilya? Alam kong gagalit ka, Ariadna, pero hindi ka kailanman nagbago, Leandro. Putol ni Ariadna sa kanyang sasabihin. Palagi kang ganyan. Palagi mong inuuna ang iyong sarili. Hindi mo kailanman inisip ang aking nararamdaman. Tinitigan niya ang mga mata ni Leandro na minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng pagsisisi at desperation. Hindi niya alam kung anong mas nakakasakit, ang kanyang pagtataksil o ang kanyang pagtanggi na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Paalam, Leandro. Bulong niya. Tumalikod at nagpatuloy sa paglakad. Sana ay maging masaya ka sa iyong bagong buhay. Ako, sa kabilang banda, ay magsisimula ng bago. Narinig niya ang pagtawag ni Leandro, ngunit hindi siya lumingon. Sa bawat yapak, para itong nagpapaalam sa isang bangungot na matagal na siyang ginagambala. Sa wakas, malaya na siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap nila ni Leandro, umalis na si Ariadna sa restaurant, hindi na lumingon pa. Ang bigat ng kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng kakaibang gaan, parang isang malaking pasanin ang inalis sa kanyang balikat. Sa wakas, malaya na siya mula sa isang relasyong matagal na siyang sinakal. Kinabukasan, lumipat na si Ariadna sa Asturias, isang probinsya sa Hilagang Espanya. Ito ang lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang kanyang lola. Ito rin ang lugar kung saan niya gustong simulan ang kanyang bagong buhay. Ang bahay na ipinamana ng kanyang lola sa Vallebrisa, isang maliit na bayan malapit sa baybayin, ang kanyang magiging kanlungan. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya doon, ngunit handa siyang harapin ang anumang hamon. Sa kabilang banda, masayang-masaya si Leandro. Sa wakas, magpapakasal na siya sa kanyang sekretarya, si Noelia, ang babaeng matagal na niyang minamahal, ang babaeng magbibigay sa kanya ng isang tagapagmana. Ngunit isang simpleng komento mula sa isang panauhin sa kasal
ang magpapabago sa lahat. Isang komento na magpapabaliw sa kanya. Isang komento na magbubunyag ng katotohanan na matagal na niyang tinago. Isang linggo matapos ang kanyang pagdating sa Asturias, nagsimulang maghanap ng trabaho si Ariadna. Mayroon siyang master's degree sa interior design at ilang taong karanasan sa Maynila. Hindi niya gustong magtrabaho sa isang malaking lungsod. Ang gusto niya ay isang tahimik na buhay sa Vallebrisa o sa isang kalapit na bayan. Naghanda siya ng kanyang resume at nagsimulang magpadala ng mga aplikasyon sa maliliit na design studio sa lugar. Hindi niya inasahan na ang swerte ay agad nakakatok sa kanyang pintuan. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap siya ng email para sa isang interview sa Pormay Alma, isang maliit ngunit respetadong design studio sa Vallebrisa. Kinabahan siya habang naghahanda. Pinili niya ang isang eleganteng suit at inaral ang mga profesional na termino. Ang studio ay matatagpuan sa isang liblib na eskinita, nakatago sa likod ng isang bugambilya. Si Mateo, ang may-ari ng studio, ang nag-interview sa kanya. Si Mateo ay nasa 40s, may bahagyang magulo na brown na buhok at may mainit at mapagkaibigang berdeng mata. Maingat niyang sinuri ang portfolio ni Ariadna, tumango habang tinitingnan ang kanyang mga dating proyekto. Ang iyong resume ay kahanga-hanga, sabi ni Mateo sa isang malalim at mahinahong boses. Ngunit, bakit ka pinili mo ang isang maliit na studio sa Vallebrisa sa halip na isang malaking kumpanya sa Maynila? Ngumiti si Ariadna at sumagot ng tapat. Bumalik po ako dahil sa bahay ng lola ko. Gusto ko po ang kapayapaan ng bayang ito. Gusto kong gawin ang trabaho na mahal ko, ngunit gusto ko rin pong magkaroon ng oras para alagaan ang aking hardin at mag-enjoy sa buhay. Naniniwala po ako na ang kalidad ng trabaho ay hindi nakadepende sa laki ng kumpanya, dagdag niya. Tinitigan siya ni Mateo at pagkatapos ay ngumiti. Ganoon din ang iniisip ko. Ayaw ko sa Maynila. Masyado itong maingay. Ang interview ay naging isang kaaya-ayang pag-uusap tungkol sa mga trend sa disenyo at personal na kagustuhan. Si Mateo ay isang mabait na boss, mahilig sa kanyang trabaho at napakarespeto sa kanyang mga empleyado. Kinabukasan, habang dinidiligan ni Ariadna ang mga bulaklak sa hardin, tumunog ang telepono. Si Mateo ito. Hello, Ariadna. Tumatawag ako para magbigay ng magandang balita. Maaari ka bang magsimula sa susunod na Lunes? Mayroon kaming proyekto para sa isang maliit na rural hotel at kailangan namin ang isang taong may iyong napakagandang panlasa. Labis ang kagalakan ni Ariadna na halos mahulog ang kanyang pandilig. Opo, syempre. Salamat po, Mateo. Maraming salamat po. Mayroon na siyang trabaho. Isang trabaho na mahal niya sa isang lugar na mahal niya. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula na nga. Mabilis na naitatag ang kanyang bagong routine. Gumigising siya tuwing umaga ng 6:30, hindi sa ingay ng alarm clock, kundi sa huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana. Naglalakad siya papunta sa panaderya ng bayan, bumibili ng bagong lutong croissant at kape. Ang amoy ng mantikilya at kape sa umaga ay nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Naglalakad siya papunta sa trabaho. Ang studio ay 15 minuto lamang mula sa bahay. Ang daan ay nililiman ng mga puno at tumatawid sa isang lumang tulay na bato sa ibabaw ng isang maliit na ilog. Ang kanyang mga kasamahan sa studio ay napakabait. 5 lamang sila kasama si Mateo. Mainit nila siyang tinanggap, matiyagang tinutulungan siya sa ilang lokal na ekspresyon at palaging pinupuri ang mga pagkaing minsan niyang dinadala. Si Mateo ay isang kahanga-hangang boss. Ipinagkatiwala niya sa kanya agad ang proyekto ng rural hotel. Binigyan siya ng ganap na kalayaan sa paggawa ng disenyo. Nabalewala siya sa trabaho. Wala nang oras para isipin ang nakaraan. Tuwing weekend, hindi na niya kailangang magluto at maglaba para sa isang taong hindi karapat-dapat. Ginugol niya ang kanyang oras para sa kanyang sarili. Nagbibisikleta sa gilid ng ilog, bumibisita sa mga antique market, o simpleng nakaupo sa hardin at nagbabasa. Nagsimula siyang alagaan ang hardin ng kanyang lola. Natuto siyang mag-pruning ng mga rosal at magtanim ng mga halamang gamot. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng lupa, ngunit ang kanyang puso ay payapa. Ang buhay na ito ay kabaligtaran ng kanyang 8 taong nakakalokong kasal.
Pakiramdam niya ay muling ipinanganak siya. Mas madalas siyang tumatawa, mas mahusay siyang matulog. Isang Biyernes ng hapon, isang linggo bago ang kasal ni Leandro, tinawagan siya ni Maite sa video call. Diyos ko, Ariadna, tingnan mo ang sarili mo. Ang ganda mo o nagkakamali lang ako? Namumula ang balat mo, sariwa ang mukha. Bagay ba sa iyo ang klima dyan? Siguro, tumawa siya. Maayos ang trabaho, sariwa ang hangin. Ikaw, kumusta? Nag-usap sila ng matagal. Bago ibaba ang tawag, nag-alinlangan si Maite. Hoy, Ariadna, sa susunod na linggo, ang kasal ng hayop na iyon. Magiging maayos ka ba? Alam niyang nag-aalala si Maite sa kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw na papalubog ay nagbigay ng ginintuang kulay sa hardin. Maayos ako, sabi niya sa isang mahinahong boses. Sa susunod na linggo, kailangan kong bumisita sa isang lumang pottery workshop. Masyado akong abala sa pag-iisip kung anong uri ng tiles ang pipiliin para sa banyo ng hotel. Hilingin mo sa kanila ang kaligayahan. Ako, abala sa pagtatanim ng mga bulaklak at pagtatrabaho. Tinitigan siya ni Maite ng matagal sa screen at pagkatapos ay napabuntong hininga. Oo, tama ka. Ang pagiging abala ang pinakamahusay. Hayaan mo sila. Ibinitin ko ang tawag at nagpatuloy sa pagguhit ng aking mga ideya. Sa araw ng kanilang kasal, wala na akong pakialam. Dumating na rin ang araw na iyon. Sa Asturias, Sabado ng hapon. Katatapos ko lang diligan ang mga hortensias nang tumunog ang telepono. Isang video call mula kay Maite. Ngumiti ako, pinunasan ang aking mga kamay sa apron at sinagot ang tawag. Sa screen, lumabas ang mukha ni Maite na puno ng excitement. Nasa bahay siya, nakasuot ng pajama, ngunit ang tunog sa background ay isang kaguluhan ng musika at boses. Ariadna, anong ginagawa mo? Sigaw ni Maite sa telepono. Katatapos ko lang sa hardin. Hindi! Nagkibit balikat si Maite at binaba ang boses. Ang asawa ko, nasa kasal ng hinayupak na si Leandro at ng ahas na iyon. At pinilit ko siyang i-livestream ang lahat para malaman mo at makaganti ka. Pagkatapos nito, itinutok ni Maite ang screen ng telepono sa kanyang asawa. Hindi ko kailangan makita. Sapat na ang boses ni Maite na naghihiyawan. Diyos ko, Ariadna, napakaraming pera ang nilustay. Sabi ng asawa ko, inirehistro nila ang pinakamalaking ballroom sa Palacio de los Cisnes. Red carpet mula sa entrance, mga imported na bulaklak sa lahat ng dako. Nag-hire pa sila ng symphony orchestra. Napakagarbo. Ikiniling ko ang ulo ko. Tama nga, pinadalhan ako ng asawa ko ng litrato. Ibinaba ni Maite ang screen para ipakita sa akin ang isang malabong larawan. Ang gown daw ni Noelia ay designer na may Swarovski crystals, nagkakahalaga ng 10,000 euro. At may tiara pa siya na parang isang prinsesa sa fairy tale. At higit sa lahat, hindi siya humihinto sa paghaplos ng kanyang tiyan habang binabati ang mga bisita. Alam mo na, para malaman ng lahat, napakawalang hiya na babae. Nagkibit balikat ako, at si Leandro, punong-puno ng pagmamataas, patuloy ni Maite na galit na galit. Nakasuot ng puting suit, puno ng gumina ang buhok, naka-arm in arm sila ng isa pa na parang sila ang hari at reyna ng mundo. Sabi ng asawa ko, may mukha siyang mayabang na parang nasakop niya ang universo. Akala niya, dahil pakakasalan niya ang isang bata na magbibigay sa kanya ng tagapagmana, siya na ang pinakamatalino. Isang grupo ng mga idiot na nagmamayabang sa harap ng madla. Pinakinggan ko ang mga reklamo ni Maite at gusto ko lang tumawa. Tiningnan ko ang aking hardin, kung saan namumulaklak ang mga pulang rosas. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay napakasariwa. Ngayon, pinutol ko siya. Sabihin mo sa akin kung anong iluluto mo ngayong gabi. Tumahimik si Maite. Ha? Kinukwento ko sa iyo ang tsismis ng taon at tinatanong mo ako tungkol sa hapunan. Wala nang interes ang kwento nila. Bahagya akong ngumiti. Hayaan silang magmayabang. Hayaan silang isipin na sila ang pinakamahusay. Iyon ang problema nila.
Kailangan ko ngayong maglagay ng manok sa oven. Tinitigan ako ni Maite sa screen at biglang humagalpak ng tawa. Ay, Ariadna, Ariadna, nakuha mo na ang kaliwanagan. Tama ka. Bakit pa mag-aalala tungkol sa mga taong iyon? Pumunta ka na't ihaw ang manok mo. At sana maging masarap. Kung may balita, tatawagan kita para ikwento ang susunod na kabanata. Ibiniti namin ang tawag. Inalis ko ang apron ko, naghugas ng kamay at nagsimulang maghanda ng hapunan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang karangyaan, lahat ng iyon ay nasa kabilang dulo ng mundo. At napagtanto ko sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na wala akong nararamdamang kahit katiting na inggit o sakit. Ang pakiramdam ko ay estranghero sila at ang buhay ko ngayon ay talagang akin. Inakala ko na matatapos ang kwento ng kasal sa tawag ni Maite. Napakaganda ng gabi ko kasama si Mateo at ang aking mga kasamahan. Uminom kami ng alak, kumain ng inihaw na manok na may herbs at masiglang nag-usap tungkol sa proyekto ng hotel. Napakabilis ng pag-usad ng trabaho at hindi humihinto si Mateo sa pagpuri sa aking mga ideya. Ngunit kinabukasan ng umaga, kakagising pa lang habang naghahanda ako ng kape at lumabas sa balkonahe para langhapin ang sariwang hangin, tumunog muli ang telepono. Si Maite ito. Sa oras na iyon, sa Espanya ay kalagitnaan na ng hapon. Bahagya akong nagulat. Ano ang nangyayari? Isa pang live broadcast. Nagbiro ako habang sumisip-sip ng kape. Ngunit, ang boses ni Maite sa kabilang linya ay hindi tulad kahapon. Hindi ito galit, kundi labis na kagalakan, na parang nanalo siya sa loto. Ariadna, Ariadna, nakaupo ka ba o nakatayo? Sigaw ng boses niya. Nakatayo ako. Bakit ka masaya? Umupo ka kaagad. Umupo ka. May sasabihin ako sa iyo na ikaw ay mahuhulog sa upuan mo. Nagsisimula na ang pinakamahusay na drama sa kasaysayan. Katatapos lang dumating ng asawa ko at ikinuwento ang lahat. Hindi ako makahinto sa pagtawa. Dahil sa curiosity, humila ako ng upuan at umupo. Okay, nakaupo na ako. Ano ang nangyari? Ha ha ha. Mahabang tawa ang pinakawalan ni Maite. Naku, may isang hindi inaasahang bisita sa kasal kahapon. Hulaan mo kung sino. Paano ko malalaman? Ikiniling ko ang ulo ko. Si Uncle Braulio, ang kaibigan ng lola mo. Halos maibuga ko ang kape. Si Uncle Braulio? Anong ginagawa niya doon? Hindi niya kilala si Leandro. Iyon ang maganda, sabi ni Maite sa isang melodramatic na boses. Naku, nagkaroon pala ng maliit na negosyo ang tatay ni Leandro kay Uncle Braulio. Ilang taon na ang nakakaraan at magkaibigan pa rin sila. At kilala mo na si uncle mo. Bunganga siya, lalo na kapag nakainom. Katatapos lang niyang bumalik mula sa Asturias para bisitahin ang kanyang anak at dumaan siya sa Maynila. Nagsimula akong guni-gunihin si Uncle Braulio na may katangian niyang malakas na boses sa gitna ng peking kasal na iyon. At anong nangyari? Tanong ko. Nagsisimulang maging interesado. Sabi ng asawa ko, sa dulo ng banquet, lasing na si Uncle Braulio. Nakaupo siya kasama ang iba pa niyang kaibigan at nagsimulang magyabang. Binaba ni Maite ang boses. Ginagaya si Uncle Braulio. Alam niyo ba? Katatapos ko lang bumalik mula sa Asturias. Bumisita ako sa anak ko at dumaan din ako sa Vallebrisa. Ang cute na bayan na iyon malapit sa baybayin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Vallebrisa, nakita niya ako. Eksakto! Sigaw ni Maite. Sabi ng asawa ko. Patuloy na nagkuwento si Uncle Braulio ng malakas. Nakita ko si Ariadnita, ang apo ng aking yumaong kaibigan. Naku po, ang ganda at ang talino ng bata. Nakatira siya sa isang villa na may rose garden na ipinamana ng kanyang lola. Nabubuhay siya na parang reyna. Hindi ba't nanginginig ako? Totoo iyon. Nakasalubong ko si Uncle Braulio noong nakaraang linggo sa palengke ng bayan. Tinawagan niya ako at nag-usap kami ng ilang minuto. Inanyayahan ko siya sa bahay, ngunit sinabi niya na nagmamadali siyang pumunta sa airport. Hindi ko inakala na magtatapos ang lahat ng ganito. Patuloy na nagsasalita si Maite nang walang humpay.
Nagsimulang ikuwento ng tiyuhin mo ang buhay mo sa sinumang gustong makinig at sa boses niya, narinig siya maging ng mga mesa sa tabi. Isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa akin. Ang kuwentong iyon na sinabi sa kasal ni Leandro ay hindi maaaring isang simpleng anekdota. Sabi ng asawa ko, patuloy ni Maite na lalong nagiging excited na nang magsimulang magsalita si Uncle Braulio tungkol sa iyo. Pinasasalamatan ni Leandro at Noelia ang mga bisita sa katabing mesa. Narinig nila ang bawat salita. Huminga ako ng malalim. Huminga si Maite. Ipinagpatuloy ang kanyang performance. Si Uncle Braulio ay sumisigaw. Si Lia ay isang henyo. Nagtatrabaho siya para sa isang design studio doon. Ang kanyang boss, isang Espanyol, ay mahal na mahal siya. Hindi niya maihinto ang pagsasalita ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Sabi niya, nakakuha sila ng kontrata para magdisenyo ng isang malaking hotel. Mana niya sa lola niya, matalino at masipag. Na-imagine ko ang mukha ni Leandro sa oras na iyon. Siya na palaging minamaliit ang aking trabaho, na itinuring akong isang conformist na nabubuhay sa kanya. Pero teka Ariadna, narito ang pinakamaganda. Sigaw ni Maite, hindi makapigil. Narito ang climax. Tinanong ng isang kaibigan ng tiyuhin mo, naku, ang talino pala ng bata. Siguro naman malaki ang sweldo niya, di ba? At sumagot si Uncle Braulio habang kinakaway ang kamay. Anong sweldo? Ang sweldo ay para sa kanyang mga gastusin. Mahal na mahal siya ng kanyang lola. Hindi lamang niya ipinamana sa kanya ang villa na may rose garden. Ipinamana rin niya sa kanya ang milyon-milyong mana. Sabi nila, napakalaking yaman, ilang milyong euro. Nabubuhay siya ng marangya, malaya na parang hangin, nang hindi kailangang magtiis sa sinumang idiot. Namangha ako. Totoo na ipinamana sa akin ng lola ko ang isang mana, ngunit hindi ko kailanman napag-usapan ang halaga nito sa sinuman. Hindi ko alam na alam ni Uncle Braulio ang lahat ng detalye, at lalo na nasasabihin niya ito sa gitna ng kasal. Diyos ko, Ariadna, sabi ni Maite. Sabi ng asawa ko, sa sandaling lumabas ang salitang milyon sa bibig ng tiyuhin mo, ang mukha ni Leandro ay namutla. Halos hindi siya makatayo at nakabuka ang bibig ni Noelia sa tabi niya. Hindi niya pinaniwalaan ang narinig niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Kumalat ang tsismis na parang apoy. Ang ex-asawa ng groom ay milyonarya. Naku, ang babaeng kakahiwalay lang ay mayaman pala talaga at pakakasalan niya ang sekretarya. Lumakas ang bulungan. At alam mo ba, sabi ni Maite na may boses na matagumpay. Nang nasa shock pa si Leandro, dahil nalaman niyang itinapon niya ang isang gintong minahan, binigyan siya ni Uncle Braulio ng huling dagok. Sumikip ang dibdib ko. Mayroon pa pala. Kumalat ang chismis sa buong ballroom. Naparalisa si Leandro at Noelia. Sinubukan ni Noelia na hilahin ang braso ni Leandro, ngunit tila nakadikit ito sa sahig. At pagkatapos, si Uncle Braulio, matapos magsalita tungkol sa iyo, ipinagpatuloy ang kanyang pag-uusap sa kanyang kaibigan. Na-imagine ko ang eksena, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mesa ni Uncle Braulio. Lahat ay nagkatinginan. Ginaya ulit ni Maite ang boses ni Uncle Braulio. Ngunit sa panahong ito, kaibigan ko, maraming panlilin lang. Kung ikaw ay makasama ng isang mangangamkam ng yaman, ikaw ay mawawala, tulad ng nangyari sa groom, kay Leandro na ito. Nagulat ako. Sinabi niya ng ganito kalinaw? Halos, sigaw ni Maite. Sabi ng asawa ko, nagpatuloy ang tiyuhin mo. Noong isang araw, pumunta ako sa bangko para mag-transact at nakasalubong ko si Felix, ang credit subdirector na kaibigan ko. At may sinabi sa akin si Felix na napakatuwa. Sinabi niya na si Noelia, ang sekretarya ni Leandro, ang bride ngayon, ay pumunta sa bangko noong nakaraang linggo at gumawa ng eksena. Ang mga mukha ni Leandro at Noelia, ayon sa salaysay ng asawa ni Maite, ay walang dugo. Sinabi ni Felix, patuloy ni Maite sa kanyang pag-arte, na si Noelia ay kumuha ng pera mula sa kanyang savings account. At habang ginagawa ito, nagreklamo siya sa empleyado. Napakalakas ng kanyang boses na narinig siya ng buong bangko. Sinabi niya, napakasama ko talaga. Akala ko nanalo ako sa loto sa isang mayaman na amo.
Ngunit pala ay lahat ay panlabas lamang. Malapit na kaming ikasal at kailangan ko pa ring pautangin siya ng pera. Katatapos ko lang siyang pautangin ng 5,000 euros para sa gastos ng kasal na ito. Napakasamang swerte ko, bulong niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa salon sa isang sandali. Sabi ng asawa ni Maite, narinig niya ang tunog ng isang ice cube na nahuhulog sa isang baso. Dalawang sumasabog na katotohanan ang ibinunyag ng sabay-sabay sa harap ng daan-daang bisita. Katotohanan numero 1. Ang inabandona na dating asawa, si Ariadna, ay isang milyonarya na may villa sa Hilaga at isang napakalaking kayamanan. Katotohanan numero 2. Ang bagong asawa, si Noelia, na nagmamayabang sa kanyang libo-libong euro na damit, ay isang mangangamkam ng yaman. At ang groom, si Leandro, na nagpapanggap na mayaman, ay walang pera at kailangan niyang humingi ng pera sa kanyang magiging asawa para bayaran ang kasal. Ariadna! Nanginginig ang boses ni Maite. Hindi na kaya ni Leandro. Nagsimula siyang manginig. Lumingon siya para tingnan si Noelia at tiningnan niya ito na parang gusto niyang patayin doon mismo. Nakaupo ako, naparalisa sa aking balkonahe sa Valle Brisa. Ang tasa ng kape na hawak ko ay lumamig. Alam kong ang pinakamahusay na komedya at ang pinakamasamang trahedya ay nagsisimula na. Nananatili akong hindi gumagalaw. Nakadikit ang telepono sa aking tainga. Ang hininga ni Maite sa kabilang linya ay mabilis, na parang katatapos lang niyang tumakbo sa isang maraton. Sabi ng asawa ko. Huminga ng malalim si Maite, na hindi malilimutan ang eksena. Nanginginig si Leandro na parang dahon. Ang buong salon na dati ay puno ng musika at tawanan ay naging tahimik na parang patay. Daang-daang pares ng mata ang nakatingin sa dalawang bida. Na-imagine ko ang kahihiyan. Si Leandro, isang lalaki na nabubuhay sa mga pagpapakita na palaging kailangang ipakita ang kanyang tagumpay at kapangyarihan, ay nabunyag sa harap ng lahat ng kanyang mga bisita at kasosyo, inilantad bilang isang idiot na niloko ng isang babae. Ang mukha ni Noelia ay isang tula, patuloy ni Maite. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Leandro, bumubulong. Mahal, lumipat tayo sa ibang mesa. Lahat ay nakatingin sa atin. Ngunit hindi gumalaw si Leandro, tinitigan lamang siya. Sabi ng asawa ko, namumula ang kanyang mga mata. Nakakatakot siya. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang ginintuang likido ay malapit ng umapaw at pagkatapos, ibinaba ni Maite ang boses na parang nagkukuwento ng isang lihim, sumigaw. Hindi! Hindi sumigaw! Umungal siya na parang isang sugatang hayop. Magsalita ka! Ano ang tungkol sa 5,000 euro? Nangahas kang pautangin ako ng pera. Si Noelia, natakot, ay umatras ng isang hakbang. Hindi mahal, sigurado akong nagbibiro lang ako. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Maniwala sa'yo? Napakawalang hiya na tawa ang pinakawalan ni Leandro. Para lokohin mo ako na parang isang idiot. Para kunin mo ang aking pera habang nawala ko ang lahat? Kinuwento ng asawa ni Maite na hindi tinapos ni Leandro ang pangungusap. Hindi niya masabi ang katotohanan na itinapon niya ang isang kayamanan na milyon-milyong euro. Ang pagbubunyag na iyon na pinagsama sa pandaraya na nasa harap niya ay tuluyang sumira sa kanyang kontrol sa sarili. Crack! Sigaw ni Maite. Binagsak niya ang baso. Sinira ni Ariadna ang baso ng kristal sa kanyang kamay. Nagsimulang umagos ang dugo, tumutulo sa pulang karpet. Nanginginig ako, alam kong may masamang ugali si Leandro. Ngunit hindi ko inakala na mawawalan siya ng kontrol ng ganoon. Dugo at champagne ang nagkalat sa lahat ng dako. Kuwento ng asawa ni Maite sa kanyang asawa, dudungisan ang libu-libong euro na damit ni Noelia. Sumigaw siya. Si Leandro sa oras na iyon ay tila nabaliw. Tiningnan niya ang kanyang duguan na kamay at pagkatapos ay tumingin kay Noelia. Niloko mo ako! Sigaw niya sa basag na boses. Kasalanan mo ang lahat, sinira mo ako. Sumabog ang galit. Ang pagsisisi sa pagkawala sa akin. Ang kahihiyan sa panlilin lang ni Noelia. Ang galit ng malaman na siya ay isang ganap na tanga.
Lahat ay nagsama-sama at naging baliw siya. Nalaman niya sa mismong araw ng kanyang kasal na pinalampas niya ang isang mabait, mayaman at may kakayahang asawa para mapunta sa isang sinungaling na mangangamkam ng yaman, isang nag-ubos ng kanyang huling sentimo para magtayo ng isang magarbong kasal. Itinapon niya ang purong ginto sa basura para kunin ang isang pininturahang bato. At pagkatapos, tanong ko, tuyo ang lalamunan. Isang kaguluhan, isang ganap na kaguluhan. Nanginginig pa rin ang boses ni Maite. Pagkatapos niyang sumigaw, "Sinira mo ako!" Nagsimula siyang sirain ang lahat. Sirain ang lahat? Sa kanyang sariling kasal? Sabi ng asawa ko. Oo, mabilis na sagot ni Maite. Ikinaway ang braso at winasak ang tore ng mga baso ng champagne sa isang kalapit na mesa. Napakalakas ng tunog ng basag na baso. Binagsak niya ang isang buong mesa na puno ng pagkain. Ulang, lobster, seafood, lahat ay nasa sahig. Sumigaw ang mga bisita at umatras sa takot. At ang kanyang mga magulang ay namutla. Tumakbo sila sa kanya. Sinubukan ng kanyang ama na yakapin siya. Leandro, anong ginagawa mo? Tigilan mo iyan. Pakiusap. Nakakahiya. Ngunit itinulak niya ang sarili niyang ama. Para siyang isang hayop na wala sa sarili. Itinuro niya si Noelia na nakaparalisa at nanginginig sa kanyang puting damit na nabahiran ng alak at sarsa. Magsalita ka. At ano ang tungkol sa pagbubuntis? Niloko mo rin ako tungkol doon. Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong salon. Ang tanong na iyon ang naging mitsa na nagpasabog ng pulbura. Nagsimulang magbulungan ang mga tao ng mas malakas. Diyos ko, ang pagbubuntis ay peke din. Kaya pala siya laging humahawak sa kanyang tiyan. Purong teatro lang. Nakakatakot na babae. Si Noelia, na kinulong, ay sumagot. Wala na ang bakas ng kanyang peking tamis. Sumigaw din siya. Baliw ka ba? Nangahas kang sabihin na peke ang anak ko? Tumahimik ka, itinulak siya ni Leandro. Napakalakas ng tulak na si Noelia sa kanyang matataas na takong ay nawalan ng balanse at nahulog pabalik. Ay! Sigaw ni Maite. Sabi ng asawa ko, nahulog siya at bumangga ang kanyang tiyan sa sulok ng isang pandekorasyon na mesa. Napipigilan ko ang hininga ko. Kahit hindi ko siya gusto, walang kasalanan ng bata. May nangyari ba sa kanya? Napahawak si Noelia sa kanyang tiyan. Namutla na parang kandila, sumisigaw sa sakit. Nang makita siya, huminto si Leandro ng isang segundo. Marahil natakot. Ngunit sa sandaling iyon, huminto si Maite para lumanghap ng hangin. Lumapit si Felix, ang subdirector ng bangko na binanggit ni Uncle Braulio na naroroon bilang kasosyo sa kumpanya ni Leandro nang makita ang kaguluhan. At anong sinabi ni Felix? Malamang para makuha ang pabor ni Uncle Braulio. Malakas siyang nagsalita kay Maite. Ginoong Leandro, kumalma po kayo. Totoo na nagreklamo si Binibining Noelia sa bangko. Ako mismo ang nakarinig sa kanya na sinasabi na ikaw ay kapos sa pera at kinailangan niyang pautangin ka ng 5,000 euros. Mayroon pa akong kopya ng bank statement dito mismo. Kwento ng asawa ni Maite na pagkatapos ng pangungusap na iyon, sumabog ang salon. Ang kumpirmasyon mula sa isang empleyado ng bangko doon mismo. Walang mas kapani-paniwala pa rito. Iyon ang huling patak. Wala nang mawawala si Leandro. Ang kanyang karera, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pera. Lahat ay nawasak sa isang gabi. Bumagsak siya ng huling sigaw, sabi ni Maite, at binaligtad ang mesa ng Pangulo kung saan nakalagay ang 7 palapag na cake ng kasal. Lumipad sa hangin ang icing. Lumabas! Lumabas kayong lahat dito. Tapos na ang kasal. Ang mga bisita, takot na takot, ay nagtulakan sa labasan. Hindi lang sila umalis, kundi kinuha rin nila ang kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato at video. Isang kasal ng siglo, tulad ng gusto ni Noelia. Ngunit isang siglo ng mga kalamidad, tumakbo rin ang asawa ko pagtatapos ni Maite. Sinabi niya na nang lumabas sila, naririnig pa rin ang pagwasak ni Leandro ng mga bagay at ang pag-iyak at pagmumura ni Noelia.
Isang sirko, isang kaawa-awang sirko. Mabilis ang karma, Ariadna. Ibinitin ko ang tawag. Ang aking puso ay naninikip. Lumabas ako sa balkonahe at tiningnan ang mga rosas na natutulog sa ilalim ng hamog ng gabi sa Vallebrisa. Inakala kong matutuwa ako nang malaman na nakuha na nila ang kanilang nararapat, ngunit hindi. Pakiramdam ko lang ay napakabigat at pagod. Ang isang buhay na binuo sa kasakiman at kasinungalingan ay nawasak sa isang iglap. Hindi ako makatulog. Ang magulong mga imahe ng kasal ay paulit-ulit sa aking ulo. Kinabukasan ng umaga, bumangon ako na may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Nagpasya akong wag nang makinig sa balita mula kay Maite. Ang kanilang kwento, para sa akin, ay tapos na. Kailangan kong mag-focus sa sarili kong buhay. Ginugol ko ang buong linggo sa pagguhit. Nakatulong sa akin ang trabaho na makalimutan ang trahedya sa Maynila. Ngunit ng gabi, nang patayin ko ang computer, nag-vibrate ang telepono. Si Maite ito. Napabuntong hininga ako. Iniisip na wag sagutin. Ngunit mapilit ang pagtunog. Ano pa, Maite? Pagod na ako. Ayoko nang malaman pa. Teka, teka! Ang boses ni Maite ay muling naging puno ng excitement. Ngayon lang ang huling bahagi ng episode kahapon. Pinapangako ko sa iyo na pagkatapos nito, matutulog ka na ng mahimbing. Fenggaya. Bulong ko. Makinig ka, pilit niya. Sabi ng asawa ko. Nang bumaba siya sa parking lot para kunin ang kotse, nakita niya ang isang eksena na mas maganda pa kaysa sa loob ng ballroom. Sumuko ako. Okay, 5 minuto. Nakita ng asawa ko si Leandro at Noelia na nagtatalo ng malakas sa parking lot, sabi ni Maite. Sa tabi nila, ang mga magulang ni Noelia na may mukha ng libing ay sinusubukang dalhin siya. Hindi ba siya pumunta sa ospital pagkatapos ng pagkahulog na iyon? Nagulat ako. Hindi! Tumawa si Maite nang may paghamak. Lahat ay teatro. Nagtago ang asawa ko sa likod ng isang haligi at narinig ang lahat. Hindi na nagpapanggap si Noelia na isang matamis na biktima. Nakatayo siya, nakahawak sa kanyang baywang. Sinisigawan si Leandro sa mukha. Huminga si Maite. Ginagaya si Noelia. Baliw ka! Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Sinira mo ang aking kasal. Si Leandro, na may benda sa kamay at dugo na umaagos sa tela, ay sumigaw pabalik. Patuloy ni Maite. Ikaw ang sumira sa akin. Sinungaling ka. Ninakawan mo ako. At pagkatapos ay tumawa si Noelia, sabi ni Maite na may paghamak. Isang tawa na kinilabutan ng asawa ko. Magnakaw sa iyo? Mayroon ka bang pera para nakawin? Sino ang nagbayad ng kasal na ito, ha? Sabihin mo sa akin. Ang 5,000 euro ay hindi sapat para magsimula at kinailangan ng aking mga magulang na isanla ang titulo ng kanilang bahay sa bayan para bayaran ang peking kasal na ito at para magmukha kang magaling. Inutil. Ikaw ay isang inutil! Nanginginig ako. Kaya pala, hindi lamang niya hiningan ng pera si Noelia, kundi pinigarin niya ang mga magulang nito. Lubos na siyang nalubog sa putik ng kanyang sariling ego, sabi ng asawa ko, patuloy ni Maite, na nang marinig ni Leandro iyon, nawalan siya ng imik. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya iyon sa kanya ng direkta. Ang labanan sa parking lot, nang walang manunood o kamera, ang siyang naglantad ng kanilang tunay na pagkatao. Wala ng pag-ibig na natitira, tanging pera, kasinungalingan, at galit. Ang mga magulang ni Noelia, nang makitang nadulas ang dila ng kanilang anak, ay sinubukan na takpan ang kanyang bibig, patuloy ni Maite. Anak, pakiusap, tumahimik ka na, uwi na tayo. Ngunit hindi na siya makapigil, itinulak niya ang kanyang mga magulang at itinuro si Leandro. May sasabihin ako sa iyo, pinakasalan kita dahil sa iyong pera, dahil sa iyong posisyon bilang direktor, at dahil sa kasal na ito. At ngayon, sinira mo ang lahat. Si Leandro, na nakabawi mula sa shock, ay nagngit-ngit. Nangahas ka? At pagkatapos ay binaba ni Maite ang boses. Sinalakay ni Noelia ang kanyang huling atake. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito hindi nang may pagmamataas, kundi bilang isang banta. At sinabi, bulong ni Maite. Makinig ka ng mabuti.
Anak mo ito. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ilagay mo ang apartment sa sentro sa aking pangalan ngayon din at bigyan mo ako ng 500,000 na cash. Kung hindi, bukas na bukas ay magpapa-abort ako at pagkatapos ay pupunta ako sa iyong kumpanya at sasabihin sa lahat ng iyong kasosyo kung anong klase ka ng tao. Napakalamig ng dugo ko. Gamitin ang sarili niyang anak para i-blackmail siya. Masyadong malupit. At anong ginawa ni Leandro? Tanong ko. Sabi ng asawa ko, matagal na nakatayo si Leandro at pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawa na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Humagalpak siya ng tawa. Nang huminto, tiningnan niya si Noelia at umungal. Managinip ka! Kinuha niya ang mga susi. Tumakbo papunta sa kotse. At kahit sinubukan ni Noelia na harangan siya, pinaharurot niya at halos masagasaan siya at umalis. Iniwan siya at ang kanyang mga magulang na mag-isa sa parking lot sa gitna ng mga labi ng isang magarbong kasal. Umalis din ang asawa ko, sabi ni Maite. Baka masama ang tama sa kanya. Nanatili kaming tahimik ng isang sandali. Maite, may tanong ako tungkol sa pagbubuntis. Nagdududa rin ako, putol niya. Sabi ng asawa ko, malakas daw ang pagkahulog, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay sumisigaw na siya sa parking lot at mayroong kamangha-manghang enerhiya. Nagdududa ako na peke ang pagbubuntis o ginamit lang niya ang isang pharmacy test para lokohin si Leandro. Ginamit niya ito para ipilit ang kasal at ngayon para kumuha ng pera. Bumuntong hininga ako ng malalim. Peke man o hindi, biktima ang batang iyon. Well, Ariadna, sabi ni Maite na may pagod na boses. Tapusin na natin ang palabas. Dalawang sakim at sinungaling na tao na nagwasak sa isa't isa. Diyos ang lumikha sa kanila at sila ang nagkatuluyan. Matulog ka na. Kailangan ko rin iyan. Nakakapagod ang ganitong drama. Ibinitin ko ang tawag. Tiningnan ko ang gabi. Payapa ang Vallebrisa. Ang tunog ng mga kuliglig ang pumuno sa hardin. Napagtanto ko na ang bagyo sa Maynila ay lumipas na at wala na itong kinalaman sa akin. Hiniling ko kay Maite na huwag nang sabihin sa akin ang anumang tungkol sa kanila. Ayoko nang madungisan ng basura ng nakaraan ang aking kasalukuyan. Itinuon ko ang aking sarili sa trabaho, sa proyekto ng hotel, ngunit pagkalipas ng isang buwan, sa isa sa aming mga tawag, hindi napigilan ni Maite ang kanyang sarili. Ariadna, kailangan kong sabihin sa iyo. Seryoso ang boses niya sa pagkakataong ito. Talagang sumabog ang tungkol kay Leandro. Ano pa? Tapos na ang kanyang karera. Sabi ng asawa ko, pagkatapos ng iskandalo, naging viral ang mga video niya na sinisira ang kasal at sumisigaw kay Noelia. Bagaman mabilis silang binura, nakita ng lahat ng kanyang mahahalagang kasosyo. At anong ginawa nila? Kanselahin ang mga kontrata ng maramihan. Ang kanyang pinakamahalagang kasosyo, isang Japanese group, ay nagpadala sa kanya ng liham na nagpapawalang bisa agad sa kanilang pakikipagtulungan. Sinabi nila na hindi sila maaaring magtrabaho sa isang taong may kaduda-dudang moralidad, na hindi kontrolado ang kanyang emosyon at na tinatrato ang kanyang pamilya ng napakalupit. Nanatili akong tahimik. Hindi maiiwasan. Para sa isang negosyante, mas mahalaga ang reputasyon kaysa pera. Nang mawala ang malaking kontrata, bumagsak ang kumpanya. Patuloy ni Maite, ang mga pangunahing empleyado, ang magagaling, ang mga nagtrabaho sa iyo, ay sama-samang umalis. Sinabi nila na hindi sila maaaring magtrabaho para sa isang baliw na boss at na may utang pa ito sa kanila. Umalis sila at dinala ang mga customer. Napakabilis? Nagulat ako. Oo. Ngayon, desperado na siya. Sabi ng asawa ko, ginugugol niya ang mga gabi sa pag-imbita ng maliliit na kliyente para kumain, sinusubukang iligtas ang kumpanya. Labis siyang umiinom kaya noong nakaraang linggo ay naospital siya dahil sa pagdurugo ng tiyan. Nanatili siya ng 2 araw at tumakas para ipagpatuloy ang pag-inom, ngunit walang saysay. Walang gustong sumakay sa isang barkong lumulubog na may kapitan na ganoong reputasyon. Ikiniling ko ang ulo ko. Ang karera na ipinagmamalaki ni Leandro, ang ginamit niya para ipahiya ako
ay nawasak dahil sa kanyang ego at sa kanyang masamang desisyon. Mag-uwi na ako, sabi ko. Kailangan kong makipagkita kay Mateo. Oo, tama ka, tumango siya. Ang mga taong iyon ay hindi karapat-dapat sa 1 minuto ng iyong oras. Mabuhay ka na lang ng maayos. Ibinitin ko ang tawag. Tiningnan ko ang 3D design ng lobby ng hotel sa aking screen. Pinili ko ang isang rustic at cozy na estilo na may lokal na keramika at oak wood. Ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Ito ay totoo. Lumikha ito ng halaga. Hindi tulad ng karera ni Leandro, na tulad ng kastilyong buhangin. Ilang buwan ang lumipas. Natapos ko ang disenyo ng hotel at sinimulan ang pangangasiwa sa konstruksyon. Ang trabaho ay matindi, ngunit kapanapanabik. Isang gabi, tumawag si Maite. Kakaiba ang kanyang boses, halos maawain. Ariadna, ngayon nakita ng asawa ko si Leandro. Saan? Sa isang bar, sabi niya sa mahinang boses. Sa isang flea market noong hapon. Pumunta ang asawa ko para bumili ng ilang bagay at nakita niya ang isang manipis na lalaki na mukhang pulubi na mabilis na kumakain ng sandwich sa isang sulok. Nagtaka siya, tiningnan niya ng mabuti at napagtanto niyang si Leandro iyon. Manipis at mukhang pulubi. Ganoon ba siya kasama? Nagulat ang asawa ko. Sabi niya, butot balat na si Leandro na may balbas na ilang araw na. Marumi ang buhok at gusot at mantsahan ang damit. Kinakain niya ang sandwich nang may pagkabalisa, tumitingin sa paligid nang may takot. Mukha siyang 10 taong mas matanda. Ganap na bang bangkarote ang kanyang kumpanya. Lubog siya sa utang. Alam mo ba kung saan siya kumuha ng pera para sa kasal? Sa mga nagpapahiram. Akala niya ay ibabalik niya ito gamit ang pera ng mga magulang ni Noelia o sa mga bagong kontrata. Ngunit lahat ay nawasak. Ngayon hinahabol siya ng mga nagpapahiram at ang apartment namin ay isinangla niya para sa kasal. Na-foreclose na ito ng bangko at naipagbili na sa subasta. Sabi ng asawa ko, nagtatago siya. Hindi siya nangangahas pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang para hindi sila madamay. Natutulog siya sa sofa ng opisina na nakasara. Noong nakaraang linggo ay nakita siya ng ilang mga thug at binugbog siya sa harap ng gusali. Nang marinig ko iyon, wala na akong naramdamang kasiyahan, tanging isang mapait na kalungkutan. Sa huli, siya ang lalaki na minahal ko sa loob ng 8 taon. Nag-alinlangan ang asawa ko, sabi ni Maite. Palapit na sana siya para kausapin siya. Ngunit napansin ni Leandro na tinitingnan siya. Natakot, itinapon ang sandwich at tumakbo na parang isang tunay na takas. At si Noelia, pagkatapos ng iskandalo, lumabas na peke ang pagbubuntis tulad ng hinala namin. Walang gustong umarkila sa kanya. Ang kanyang mga magulang, nahihiya, ay ipinagbili ang bahay sa bayan para bayaran ang mga utang sa kasal at dinala siya sa kanila. Sabi nila, napakahirap ng kanilang pinagdadaanan. Ang 2 tao na nagpakasasa sa aking sakit ay nagbabayad ng napakataas na presyo para sa kanilang kasakiman. Minsan ay patas ang buhay. Ibinitin ko ang tawag na may pusong naninikip, ngunit ang kalungkutan na iyon ay panandalian lamang. Tiningnan ko ang aking hardin, kung saan namumulaklak ang lavender sa isang kulay violet na dagat. Ang kanyang buhay, gaano man kalungkot, ay hindi na akin. 1 linggo pagkatapos, iprinisenta ko ang panghuling proyekto ng hotel sa investor. Isang napakahirap na Swiss. Inihanda ko ang lahat ng detalye. Nang matapos ako, ang investor, na ayon kay Mateo, ay hindi kailanman ngumingiti, ay tumayo at pumalakpak. Kahanga-hanga, binibining Ariadna, sabi niya sa French na may paghanga. Ito mismo ang kaluluwa na hinahanap ko. Napakagaling ng iyong trabaho. Si Mateo, sa aking tabi, ay ngumingiti ng may pagmamalaki. Ang proyekto ay naaprubahan nang walang anumang pagbabago. Pagbalik sa studio, sinabi sa akin ni Mateo, Ariadna, nagulat ako sa iyo. Tuwang-tuwa ang kliyente. Irerekomenda niya kami para sa isang mas malaking resort sa Provence. Trabaho ito ng buong team, Mateo. Ngunit sa iyo ang ideya, para ipagdiwang, nagpasya ang kumpanya na itaas ang iyong sahod ng 30%
simula ngayong buwan, at karapat-dapat ka sa 1 linggo ng bayad na bakasyon. Pumunta ka kung saan mo gusto at mag-recharge dahil naghihintay ang proyekto ng Provence. Napakasaya ko na gusto kong tumalon sa gitna ng kalye. Pagtaas ng sahod, bakasyon, at higit sa lahat, kinikilala ang aking trabaho. Napagtanto ko na nang iwanan ko si Leandro. Wala akong nawala. Nahanap ko ang aking sarili at marami pa. Nagpasya akong gamitin ang aking bakasyon para maglakbay sa Andalusia. Umupa ako ng isang maliit na kotse at nagmaneho sa mga kalsada. Nananatili sa mga bahay tuluyan. Kumakain ng keso ng kambing at toasted bread na may langis. Nakakilala ako ng mga bagong tao. Nag-usap kami tungkol sa alak, sining, at ang kagandahan ng buhay. Napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng sinuman o sa perang mayroon ako, kundi sa aking kalayaan, sa aking kakayahang lumikha ng sarili kong kaligayahan. Pagbalik ko sa Vallebrisa, mas lalo pang gumanda ang aking hardin. Nag-enroll ako sa advanced French classes at sa isang pottery workshop. Gusto kong patuloy na matuto. Isang hapon, habang nagbabasa sa hardin, tumawag si Maite. Madalas kaming nag-uusap, ngunit tungkol lamang sa aking buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang mga anak. Nawala sila sa aking buhay, na parang isang bangungot na nawawala sa bukang liwayway. Pinagmasdan ko ang araw na sumasayaw sa mga dahon. Naintindihan ko na ang 8 taon ng kasal na iyon, bagaman masakit, ay nagturo sa akin ng isang aral. At ang diborsyo ay hindi isang katapusan. Ito ay isang simula, ang pintuan sa isang bagong landas, isang landas na puno ng sikat ng araw. Ngumiti ako. Alam kong ang aking kinabukasan sa landas na iyon ay magiging mas maganda.